Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong kaalaman, mga video patungkol dito sa ating mga motor. So dito mga bro, meron po tayo ditong gagawin. So kahapon, meron din nala sa atin na Honda Wave 125. Yan, ito siya mga bro. Honda Wave 125 ay napa-stock po yan ng matagal na panahon. So taon po siya na-stock. So ang gusto na may-ari, buhayin, paandarin at wiringan. So, yung ganong trabaho mga bro ay medyo mahaba po siya. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga wire nito ay nginat-ngat. Mamaya papakita ko sa inyo. So, ang gagawin ko lang ng tutorial, yung pinaka mahalaga dito is yung mapaandar natin at magamit. Okay? So, yun yung ituturo ko sa inyo. Paano ba paandarin ang Honda Wave 125 na nakatambak ng matagal na panahon. So, ayan, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe mga bro para po lagi kayong updated kapag meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So tara. Ito yun mga bro So bago natin umpisahan, so ito mga bro dinala po dito ay kalas-kalas na po yan. Kumpleto po ang fairings niyan. So dinala siya dito kahapon ay nakakalas ng fairings. Sabi ko mas maganda para hindi na tayo tanggal ng fairings, para less trabaho na tayo. Kasi kahapon ay pinapalitan nila to ng bagong gulong. So talagang plano nilang buhayin yung motor. So bago yung gulong nito, kita nyo naman. Brand new po yan. Kahapon lang yan pinalit. Madumi lang kasi tinulak yan. Maulang kahapon. Masama ang panahon dito sa amin pala. Kaya madumi na siya. So kung di ako nakakamali, pinagawa na rin ito. Nakaubos daw sila ng 10,000. Tapos hindi naman umandar. Kaya pinturahan daw nila to. Umandar, nagamit ng ilang araw lang. Okay mga bro. So ang ganitong problema ay napakarami ko na pong video. Pero ulitin ko para record natin dun sa may-ari. Yan, ganito yung mga ginawa natin. So kung nakita ko dito, intact pa naman yung harness. Ito lang mga bro, ayan lagot-lagot po siya. Ayan. Tapos ito, yung sa ignition coil, mukhang pinagkakain. Hindi siya nasunog mga bro, kinain ng daga. Ayan Tapos dito naman, ayan putol-putol ang wirings niya. Okay? Tingnan natin sa unahan. Ayan. Dito naman ay ito replacement na to, pinalitan na nila ng bago, nasunog na din. Ito ay putol-putol, iba na rin. Ito stock pa to. Ito ay stock pa to, pero ito replacement na to mga bro. Ito. Hindi kasi ganito ang kulay ng Honda. Ay ito hindi. Ito ay stock pa to. Ito ayan, mga pinagpapalitan na yan. Ito ang mga wato. Hindi ko alam kung saan to Yun Kita nyo yan. Mga wire na yan. Wala yan sa original na Honda. Yan yung ayusin natin mga bro. Pero hindi po ito gagawa natin ng tutorial. Ang gagawa natin is paano ba paandarin yung ganitong klaseng motor kapag na-stock. So tara, umpisa na natin. Okay. So ano nga ba ang unang step or ano nga ba ang mga kailangan para mapaandar natin yung motor? So babalik na naman tayo sa basic troubleshooting mga bro. Tatlong bagay lang po sa mga dekarburador or sa makina. Ano yung tatlong bagay na yun para umandar yung motor? So nandyan yung ating compression, okay? Nandyan yung ating compression, nandyan yung ating kuryente, at nandyan yung ating gasolina. Ayan mga bro. Yan yung lagi kong sinasabi sa inyo. So pag sinabing compression mga bro, so dapat maganda yung ating block. Okay, ito yung ating block at yung head, walang singaw. Yung mga gasket, walang problema. Yung manifold, good condition. Yun yung magandang compression. Tapos syempre yung gasolina, dapat yung ating carburetor maganda. Yung ating fuel hose, maganda. So, maganda ang function or ang daloy ng air and fuel natin. At ang pangatlo mga bro ay yung kuryente. Dapat okay yung ating spark plug, may kuryente, yung high tension wire, okay, yung ignition coil at CDI, okay. Yun naman na may mga kinalaman sa kuryente mga bro. So umpisa na agad natin mga bro. Compression muna tayo. So merong tools na ginagamit sa pang compression test, pero kung wala naman, huwag kayong mag-alala mga bro, ay kicker lang katapat niya. Yan mga bro, kikik lang natin to.
Ayan, ito yung ating kicker. So pag kinik nyo siya mga bro, dapat medyo matigas siya. Yun. Wow, mandar na nga. Kita nyo yun? Yun o. Yan. Ito na yun. Mandar naman pala ito eh. Oh. Yun lang, dito mo tuloy. Yan. Yun. Puro ko nakita niya mga bro, nag-redondo siya. Naka-on pala to. So hindi naman pala malalaan tama nito, ano. Kung napakinggan niyo mga bro, medyo nag-redondo siya, no. So maganda yon. So unahin natin mga bro, check natin kung may kuryente. Ay, yung compression, na-check na natin, maganda siya mga bro. Ayan o. Yan. Kasi ito mga bro, pagka yan, dapat po medyo matigas siya. Kapag sobrang lambot niyan, ibig sabihin yung compression natin mababa. Okay, okay na tayo sa compression. Sa kuryente naman tayo. So i-check natin to. Spark plug, bunutin nyo lang. Tapos ayan, yun natin ang motor. Tapos i-check natin kung may kuryente. So ilapit nyo lang to mga bro sa bakal. Huwag nyo naman ididikit, ilalapit nyo lang natin. Yun, malakas. Yun o. Ewan ko lang kung nakakita nyo. Okay, so malakas. So madali lang to mga bro. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang nito mga bro ay good condition yung CDI natin. Compression maganda. Spark plug, ewan ko lang sa spark plug, malalaman natin yan mamaya. So ang kulang na lang natin dito mga bro ay gas. Gasolina. Okay, so gasolina na lang ang check natin dito. So dito muna tayo sa kabila. Ayan. So ito mga bro yung ating tinatawag na karburador. Ayan yung ating karburador. So ang trabaho po niyan is para paghaluin yung air and fuel. Okay, air and fuel paghahaluin niya para ipasok dun sa ating chamber. So kung mapapansin nyo, walang hose. Ayan, walang hose. Ayan, ito kasi mga brong, ito dito to eh. Ayan o, kaso ewan ko eh, pinagtatanggal na nila eh. Ayan. Ay dito yan, dito. Ayan, yung hose na yan. Pero meron pa dito nakalagay na hose. Hindi ko alam kung nasaan. So ang kailangan natin dito ay fuel hose papunta dito. Ayan, nahugot na po. Ayan. Ayan, dito yan. So kuha muna tayo ng hose mga bro, ano. Kuha tayo ng hose, lagyan muna natin siya. Tapos wala rin siyang gasolina eh. Ayan. So meron tayo, alam ko meron na silang mga gasolina dito. Hanapin lang natin mga bro. Ayan. Bale mga bro, ito yung mga hose na binili nila. Yung mga temporary hose lang, ano. Okay, tapos meron din silang daladalang filter. Maganda to, kailangan talaga natin to mga bro, filter. Ayan o. Baho. Filter. Ikakabit lang natin to dito mga bro. Ayan. Problema na to, malaki dito. Malaki to. Ibit lang natin ito dito mga bro. Okay, dito siya. Lagay na lang siya. So lagyan natin ng konting ano, wag yung banat na banat ano. Para maganda. Hindi nga nakakasya eh. Dapat kasi ito nakababa. Ayan, itatali na lang natin to mga bro kasi maliit yung hose na binili nila eh. Ayan o. Tapos tanggalin natin to. Yan. Diba? Tapos try muna natin mga bro kung barado yung carburetor, no? Lagyan muna natin ito ng gasolina.
Tapos dito na tayo maglagay ng filter. Dito na tayo maglagay ng filter sa may carb. Kasi ang original na filter nito ng Honda ay nandito sa may puno. Okay? Problema, pagka nadumihan, kakalasin mo pa yung fairing. So dito na lang tayo maglagay. Ganda pa. Yan, dito na lang tayo maglagay. Okay? Tapos, lagyan natin ng filter. Sobra nga eh, kulang nga eh. Sobra. Yan. Lagyan natin mga bro. Basic lang itong mga bro, mga ganitong problema. Yung lalong-lalo na umaandar bago na stock. O dali na. Ayan. Hindi na yung ating katulong. Yan, gano'n lang mga bro. Ngayon, lagyan natin ng gasolina. Ito, meron silang gasolina eh. Grabe naman, konti naman ang binili. Hindi pa pinuno. So, lagay muna natin to. Okay, si-check natin kung may gas. Iyan o, malakas. Okay, so meron. Ngayon, isalpak natin sa carb. Okay, tapos yun natin. Yan, dito mga bro sa ilalim ng carburetor may yung flat screw. So luwagan natin. So dapat tatagas yan kung mayroon laman ng carb. Okay, luluwagan nyo lang yan, itong flat screw na to. Okay, yan, luwag na. Ayun, ayaw. Yan, mapapansin nyo walang lumabas. Okay, walang lumabas na gasolina. Ibig sabihin, carburetor mga bro, maglilinis tayo nito. Ayun, mayroon. Ayun o, ito. Meron. Yan. Patay, may tagas. Iba ang dinaan ng carb eh. Yan. So wala mga bro, no? So maglilinis muna tayo ng carburetor. Sa pagkakalas mga bro ng carburetor, ayan, kailangan nyo lang tanggalin to. Ito, iba na to. Ayan. So ano na eh, may sapi na eh. 8mm, 10mm, pero dapat 8mm to. Kalasin natin yan. Tapos yung prevelos, kalasin natin. Tapos itong piston, tanggalin lang natin ito mga bro. Naikot lang naman yan. Okay? So linisan muna natin. Para isang gawaan na ano. Tapos saka na natin wiringan. Pagka napaandar na natin, saka natin siya wiringan ng maganda. Okay? Yan. So fast forward na natin mga bro para mas mabilis yung trabaho natin. Tara. Ayan mga bro, so bali naikabit na natin yung carburetor. Tapos kanina, bali mga bro, maraming problema sa carburetor. Putol yung kanyang main jet, okay? Tapos yung kanyang floater, ayan, kulang nung parang rubber.
Yung parang ganito mga bro. Ganito kasi yun eh. Ayan yung may rubber. Yung kanila wala. Okay? So, buti na lang marami tayong mga pang Wave 125 na karburador. Pinagkahuyin na lang natin. Okay? So, mamaya na natin ibabalik to. Ngayon, tatry muna natin yung fuel hose. Kunti, ayan o. Ayan o. Salpak lang natin o. Ayan. Okay, try natin para magkaalaman na. Yan, walang cut yung video natin mga bro. So, doon tayo sa kabila. Titingnan ko lang kung tumatagas na ba talaga siya. Tara! Goods. Yan. So, ngayon mga bro ay subukan na natin i-start. Okay na siya. Natin mga bro, baka hindi nyo makita. Try natin. Maligit sa yero ka. Tara na, wala na sa puno. Ano na natin? Ayan mga bro, kung makikita nyo, bali umaandar na po yung motor. Ayan o. Umaandar na po siya, no? So, kung ano lang mga bro kadali, magpaandar ng motor na naka-stock. So, kapag alam nyo yung mga bagay na i-check, hindi po kayo mahihirapan. Sabi ko nga sa inyo, compression, kaya kailangan meron yan. Gasolina, kailangan meron kayong gasolina. At kuryente, kailangan meron kayong kuryente. Alin man sa tatlo na yan ay wala, hindi aandar ang motor nyo. Okay? So, ganun lang kadali mga bro. Sasabihin ko na lang sa may-ari na marami tayong pinagpalitan na carb. So, kahit ilibre na natin sa kanila to, huwag na natin papayaran. So, ngayon naman ay titirahin natin yung wirings. Kasi umandar na yung makina. Mas maganda nga nito ma-change oil sana eh. Kasi matagal na naka-stock ma-change oil. So, hanggang dito lang yung video natin ano mga bro. So, kung mayroon po kayong gustong i-request na gawa natin ng video or gusto nyo itanong, wag niyo pong kalimutan i-comment mga bro at sasagutin po natin yun. So, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat. Try safe lagi mga bro.